Buhat nang manggaling kami ni Brian sa bakasyon. Naging mabait na ito sa mga staff. Kaya bilang sekretarya nito, natuwa ako dahil nag-iba na ang ugali nito sa mga nakapaligid sa kanya. Kaso, isang araw pumunta ako sa office ni Brian. Bren, meron sana akong gustong ipakiusap sa iyo. Ano yun, Brian? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Anong tungkol sa atin? Di kita maintindihan, Bren. Bren, dumating na kasi si Leona. Baka kasi pumunta dito sa office. Gusto ko sana na itago mo na ang tungkol sa ating dalawa. Sino ba si Leona sa buhay mo, Brian? Bren, siya ang babaeng gustong ipakasal sa akin nila papa. Kaya gusto ko munang itago ang tungkol sa atin para di makarating kila papa at di mapahiya si Leona. Yan mo, Bren. Sasabihin ko din sa kanila ito, pero buhat sa araw na ito. Okay, Brian, makakaasa ka. Nginitian ko na lang si Brian. Kahit na sa totoo lang, ayaw ko sana na pumayag na ilihim na siya'y aking boyfriend, pero sumang-ayon na lang ako. Kaya kinaumagahan, may dumating nga na isang babae sa office. Anong ginagawa ni Boss Brian sa loob? Grace, nakakandado ang pintuan ni Brent. Meron kasi isang babae. Maalala mo yung girl na balibalita, girlfriend niya, dumating na yata galing States. Balita din na magpapakasal na yata sila. Kanina ngang wala ka pa, Bren. Kita ko, maganda ga yung girl. Ah, ganun ba? Naging chismosa ako ng mga oras na yon at nakinig sa usap-usapan ng mga staffs. Iniisip ko si Brian, bakit ganon ang ginawa? Alam pala nito na may girlfriend siya. Ba't pa niya ako niligawan at pinasagot? Kaya wala na akong inaksaya pa na panahon. Pumunta talaga ako sa office ni Brian. Friend, huwag ka muna pumasok. Baka magalit si sir. Akong bahala ya. Yaan mo siya. Saktong pagbungad ko ng pintuan. Nakita ko si Brian kasama ang isang babae. Ang babae nakaupo sa may table at kausap si Brian. Kaya nang makita ko, sir, excuse me, Brian. Dinala ko lang yung papeles kasi mag 1 PM na. Meron yata kayo meeting 1:30. Kaya ibibigay ko na lang. Sa'yo ito. Hi. Diba, stop ka lang dito. Pero iniistorbo mo ang boss mo. Brian lang talaga ang tawag mo. Baka di niyo ako nakikilala. Ako ang fiancé ni Brian. Na boss ninyo. Di ako makapagsalita ng mga oras na yon. Tinitigan ko si Brian. Ni wala man lang reaksyon mula dito. Parang normal lang yon sa kanya na di man lang umimik. Siguro naman, Brian, pwede mo silang sisantihin. Di man lang nila ginalang ang privacy mo. Wika pa ng babae. Okay, sisantin ko na sila. Tama na, Leona. Siyempre, nasa office ako. Ganyan talaga ako sa aking mga staff. Kung gusto mo, Leona, dito ka na muna. May meeting kasi ako.
nadadaluhan. So, iiwanan mo ako dito sa mga staff mo. Sabay na ako sa iyo, mahal. Kasi, meron din ako pupuntahan. Kaya kailangan ko na ding umalis. Okay, sige, tayo na. Aya ni Brian kay Leona. At ngumiti sa amin ang babae ng kaplastikan. At magkasabay nga na umalis sila ni Brian. Di ko alam ng mga oras na yon ang aking gagawin sapagkat ako'y nagsiselos. Kaya dumaan ang mga araw. Lagi na lang nasa office si Leona kasama si Brian na halos bantayan na niya ito doon. Kaya mga ilang araw din na di ako kinikibo ni Brian kung magkasalubong naman kami. Wala lang, parang normal lang na stop ang turing nito sa akin. Hapon na noon. Brand, uwi ka na. Sabay ka na sa akin. Naku Jess, ikaw pala. Wala namang masama pag sumabay ka sa akin. Wala naman sigurong magagalit. Wala naman Jess. Sure. Kaya, naging malapit si Jess sa akin dahil lagi na akong sumasabay sa pag-uwi dito, kaya di maiwasan na nanligaw na ito sa akin. Naku Brand, chocolate with matching flowers, kayo na ba ni Jess? Ikaw talaga Grace, di Kung ako sa'yo friend, gwapo naman si Jess, sagutin mo na. Naku, ikaw talaga friend. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Miss Cruz, punta ka maya sa office ko. Si Sir Brian, tinatawag ka. Bulong ni Grace sa akin. Kaya agad akong nagligpit ng gamit. Saka ako pumunta sa office ni Brian. Gandang hapon sir. May kailangan kayo? Brand, ano itong nababalitaan ko? Naniligaw sa'yo si Jess? Sir Brian, bakit mo ako sinisir? Di ba yun ang gusto mo? Na maging normal, formal ang tawagan natin. Nakakahiya nga pag nalaman ng lahat. So, okay na Brian. Magaling ba ako magtago? Bren, di ba pinag-usapan na natin ito? Hanggat andito si Leona, kailangan nating ilihim muna na boyfriend mo ako. So, ikaw na nagsabi Brian. Di ko din maiwasan si Jess na manligaw sa akin. Diba? Dahil alam nito na wala akong boyfriend. Bren, di naman porkit di natin sinabi sa lahat na tayong dalaway mag-boyfriend. Magpapaligaw ka na sa iba. Look Brian, kagustuhan mo ito. Meron ba akong magagawa? Pag wala ka nang gustong sabihin, lalabas na ako ng office. Natameme si Brian sa aking sinabi at ako na may umalis na din sa kanyang harapan ng mga sumunod na araw. Binuhos ko na lang ang aking panahon sa trabaho. Brand, uuwi ka na ba? Sabay ka na sa akin. Sige, wait. Kukunin ko lang ang bag ko. Bren, uwi ka na? Sir Brian. Opo, makikisabay ako kay Jess. Nang sinabi ko yon, parang may nakita ako sa sulok
ng mga mata ni Brian. Pero di ko makita kung ano yun. Selos ba o inis? Dahil sinasadya ko talaga na sumasabay kay Jess. Dahil parang di ako importante kay Brian. Nang makita ko na kumunot ang noo nito. Bren, di ka pwedeng sumabay kay Jess dahil meron tayong pupuntahan. Pero sir, naka-oo na ako kay Jess. Bren, okay lang, next time na lang. Okay Jess, sensya na ah. Tumango na lang si Jess bago ito umalis. Pero titig na titig pa din si Brian sa akin at ako na may nagpatay Malaysia na lang. Dahil sa totoo lang, ang gwapo talaga ni Brian, lalo pat ito'y seryoso. Kaya nakisabay na lang ako kay Brian gang umapadpad kami sa isang townhouse. Napakalawak ng lugar. Samot-saring mga halaman ang makikita. Brent, nasa bahay tayo ng aking mga magulang. Gusto ko na makilala mo sila. Ha? Brian? Nagbibiro ka ba? Ginulat mo naman ako. Di pa nga ako nakapag-ayos sa lagay na ito. Dahil naka-uniform lang ako. Hello? Mukha ba akong nagbibiro, Bren? Gusto ko na makilala mo sila. Pero sana naman sinabihan mo ako bago tayo pumunta dito. Kinakausap ko pa si Brian noon. Pero nagulat na lang ako dahil nasa harapan na kami ng mga magulang nito at inaasahan na pala kami darating. Kaya ngumiti ako at nagbigay galang sa mga magulang ni Brian. Magandang gabi po ma'am, sir. Gandang gabi naman iha. Ma, pa, si Bren, ang sinasabi ko po sa inyo. Naguguluhan ako ng mga oras na iyon at pinaglipat-lipat ang mga tingin sa mga magulang ni Brian at kay Brian. Ikaw palang tinutukoy ni Brian, Bren. Well, maganda ka naman pala talaga. Pero sana ipapakiusap ko na huwag mo sana siyang pababayaan. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Bren, nagpunta tayo dito sa bahay kasi gusto ko na makilala mo sila, mama at papa, at hingin na din ang basbas nila. Dahil gusto kitang pakasalan, mahal. Brian? Oo, mahal. Ditutol sila, papa at mama. Kaya kinausap ko na sila bago pa kita ipakilala sa kanila. Sinsya na, mahal. Nilihim ko na girlfriend kita. Kaya bumawi na ako sa iyo. Brian, di ko lubos sa kalain na ganito pala kabait ang mga magulang mo. Bumubuelo lang ako, mahal, kasi alam mo naman, naka-oo na sila sa mga magulang ni Leona. Pinunasan ni Brian ang namumuong luha sa aking mga mata dahil tumula na pala iyon nang di ko namamalayan. Mahal kita, Bren, kaya babawi ako sa iyo. Yaan mo, ipagsisigawan ko pa sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Nako, ikaw talaga, Brian. Baka mayanyan, langgamin na kayo. Wikang sabi ng mama nito. Kaya tawanan na lang kaming apat dahil mabait naman talaga ang magulang nito at tanggap nila kung sino ako. At masaya din sila para sa amin ni Brian. Kaya nang lumaon, di na niya ako kinakahiya na girlfriend nito.